Good morning, ka-coffee, Luzon, Visayas at Mindanao. Cafe Min yung kape natin, no? Anyway, magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao, sa mga ka-coffee natin. Nasaan man po kayong panig ng daigdig. Good morning po sa inyo. Nabalitaan nyo na yan? Kung dati, parang tinututulan ni Pangulong Bongbong Marcos yung impeachment ni Sara Duterte. Kasi tama nga naman yung punto ng presidente natin noon, no? Matatali yung ating mga mambabatas dyan sa impeachment trial. Pero ngayon, nag-iba na ng tono. Do wala naman dapat say dyan sa ang presidente kasi ano yan proseso ng kongreso yan Wala naman sanang papel ang executive dyan. Pero syempre, kung hihingihan mo ng opinion ng presidente, magsasalita yan. Natatandaan ninyo last year, paulit-ulit na tinatanong yung presidente natin dyan, ano yung take niya sa impeachment ni Sara Duterte. Iisa naman ang sagot niya dyan. As much as possible, ayaw niya kasi matatali yung kongreso na sana makakapag-focus sila doon sa paggawa ng mga priority bills, mga legislations na sinertify as priority ng LEDAC, matatali doon sa impeachment. Pero ngayon, iba na po ang tono ng presidente, which is tama lang. Remember, marami dati hindi nagustuhan yung punto na yun ng presidente Parang tinututulan nila, bakit naman Mr. President, gusto namin ma-impeach si Sara Duterte? Hindi dahil gusto lang namin. Dahil nagkasala yan sa ating konstitusyon. Nagkasala yan sa ating batas at kinuha niyan ang salapi ng taong bayan. Diba? Usapin ito ng confidential funds na winaldas. So bakit hindi mo i-impeach? Regardless kung matatali yung ating mga mababatas dyan, still, it is their duty. They are mandated to process, diba? To initiate o to conduct impeachment trial against a person na kabilang doon sa mga impeachable positions gaya ng presidente at vice-presidente. Ito na. Nakita nyo to? President Marcos won't oppose new impeachment bid versus VP Sara Duterte. Sarap pakinggan, no? Hindi na po tututulan, sorry, mali sa term, no? Tanggalin natin yun na. Hindi tututulan ng ating presidente ang impeachment move laban kay Sara Duterte. Magpakatotoo tayo. Magpakatotoo tayo, ha? Last year, bagamat hindi nag-i-insist ang presidente, di ba? Hindi sinasabi ng presidente, huwag niyong gawin yan. Bagamat hindi mag-i-insist ang presidente, kahit papano, yung mga mambabatas, nakakaramdam yan Nakakatunog yan. Ano ba gusto ng presidente? Ano ba gusto ni boss dyan? Nag-interview ang presidente. Sinabi ng presidente sa interview, ayaw ko yan. Siyempre, kahit hindi nautusan ng presidente, yung senador o yung congressman, alam na this. Di ba? Nakakakutob yan. So yung mga statement ng presidente before, factor yan sa kinatakbuhan ng impeachment trial ni Sara Duterte. Yung pagpapatulog ng impeachment trial dyan sa House o sa Senado, baka nakakuha din niya ng inspirasyon sa sinabi ng ating presidente. Pero iba na po ang todo ngayon. Basahin natin ito. Which is tama lang. Ako ang sinasabi ko dati, dapat i-impeach yan. Pero opinion niya ng presidente, hindi niya naman desisyon yan. Entitled siya magbigay ng opinion as much as we are, di ba? Pwede tayo magbigay ng opinion, pero at the end of the day, ang final say dyan ay kongreso. Walang say ang presidente dyan, executive siya Legislative yan usapin ng legislative yan Nasa One News, balita. Marcos want to oppose new impeachment bid versus VP Duterte. Sinabi po ni Presidential Spokesperson, Attorney Claire Castro, na si Pangulong Bongbong Marcos wants the impeachment effort against Vice President Sara Duterte to be treated like the probe into the flood control mess. Anong ibig sabihin yan? Ang gusto ng presidente, kung paano natin tinatrato itong investigasyon sa flood control, ganyan din natin tratuhin itong impeachment case ni Sara Duterte. Paano ba tinatrato yung investigasyon dyan sa flood control? Walang takipan. Kahit sino pa yung madamay, kahit si Romualdez pa yung madamay dyan, kahit si Sandro Marcos pa yung madamay dyan, kahit sino pa yan, huwag pagtakpan. Yan ang sinasabi ng presidente dyan sa investigasyon ng maanumalyang flood control projects. The same way, if we apply that same principle doon sa impeachment case ni Sara Duterte, walang pagtatakpan kahit na sino. Kahit vice-presidente pa yan, as long as may ebidensya, as long as may merit, as long as yung articles of impeachment valid at may grounds talaga na dapat ma-impeach si Sara Duterte, bakit hindi natin itutuloy yan? Yan ang pinaka-pinupunto dyan ng presidente. Kung may 16 lawyers si Sara, baka ngayon, 32 lawyers na. Magdagdag na naman ang abogado.
Aray ko po. Lalong manggagalaiti ang mga dilis dyan kasi mukhang tutuluyan na si Sara Duterte ngayong taon. February 6, yan, magsasampa na yan ang mga kaso, no? President Marcos will not oppose attempts to file another impeachment complaint against Vice President Sara Duterte, a reversal of his earlier stance against it. Sabi sa balita, kumbaga, total changing of tunes. Nag-iba po ng tono, nag-reverse ng statement ang ating presidente. Again, walang mali sa pag-iiba ng statement. Kahit si Harry Roque, tanongin ninyo. Noon kasi fina-follow ko yan si Harry Roque. Sabi ni Harry Roque noon, magkakaiba ng circumstances every year. Di ba? Iba yung circumstance noong 2024, iba noong 2025, iba noong 2026, or magiging iba sa 2026. Kasi may mga bagay na mga nangyari na i-consider mo kung bakit nag-shift ka ng opinion mo, ng decision mo sa 2025. Hindi pwede nakapako yan. Na kung ano yung opinion mo ng 2023, yun din ang magiging opinion mo ng 2024, ng 2025, and so on and so forth. Hindi ganun yun. Kasi nga, nag-iiba-iba ng circumstance. Tanungin nyo si Harry Roque, siya nag-explain niya noon. Sabihin na naman nila, balisaw-saw yan. Ang tawag nila kayo, no? Kay Romualdez noon, may term sila dyan eh. Yung paiba-iba ng decision, balisaw-saw, basta paiba-iba ng tono, ganyan daw po ang presidente. Sinasabi nyo. Earlier this month, ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino revealed that members of civil society and complainants in the 4 consolidated complaints against Duterte are eyeing another impeachment bid against her after the 1-year ban lapses. Correct. Wala nang ibang paraan, ka-coffee. May magfa-file at magfa-file dyan. Gustuhin man ng presidente o hindi, meron at magfa-file yan. Remember, yung grupo ng mga pink, grupo ng mga dilaw, hindi mo naman nauutusan yan, huwag kayong mag-file dyan. Di ba? Yung iba pa mga kapartido ng presidente noon, posible pa makukumbinsi pa sila. O sabi ni boss, wag natin sampahan yan, o wag natin pag-usapan yung impeachment na yan. O sige, dead ma tayo sa issue na yan. Pero yung mga pinks, yung mga dilaw dyan sa House of Representatives, hindi na mapipigilan yan. Hindi pwedeng makinig yan o hindi makikinig yan sa sasabihin ng presidente. Ang pinupunto ko, meron at mayroon magfa-file ng impeachment complaint dyan kay Sara Duterte sa oras na matapos na yung 1-year rule ban. Wala nang kasalanan ng presidente dyan. Nagbigay na siya ng opinion dyan. Again, hindi pa rin po ang kanyang final say dahil legislative duty po ito. Hindi po yan sa executive, hindi po yan kay presidente. Di ba? Tino said the new impeachment complaint may include allegations of Romil Madriaga, who claimed that he was Duterte's bagman and that the drug lords and Philippine offshore gaming operators had financed her campaign for the vice presidency in 2022. O, isa pa yan. Okay. Noong final yung impeachment case na yan, 2025 kay Sara Duterte, 7 yung articles of impeachment dyan. Kasi hindi pa naman lumulutang si Romil Madriaga dyan eh. 7 pa lang yan, di ba? Andyan na yung pagwawaldas ng pondo, ng OVP, at ng DepEd, babantaan niya sa buhay ni First Lady, ni PBBM at ni Romualdez, 7 yan sa kabuuan. Ngayon, may bago. Kung 7 yan, baka maging 8 ng articles of impeachment yan. O yung mga grounds kung bakit siya dapat matanggal. Madadagdag ito kay Madriaga. Noong isang araw lang, last few weeks ago, no? Last 2 weeks ago, pumutok yung issue ni Romil Madriaga na allegedly inaareglo siya ni Sara Duterte para wag magsalita. Di ba? Dinalaw pa nga raw siya dyan sa BJMP. So, itong bagman, tumatayong bagman daw, marami palang nalalaman tungkol sa kalakaran ni Sara Duterte at allegedly, yung kanyang kampanya noong 2022 finance daw po, finance ng Pogo operators at ng mga drug lord umano. Uy, kaya pala daming chiching-chiching, may pambayad sa abogado ni Digong, kahit na maliit lang ang assets. So, madadagdag yan sa articles of impeachment ni Sara. Maging 8 na, maging 9 na. Yari siya dyan. Speaking during a palace press briefing on Monday, January 12, Presidential Communications Undersecretary Claire Castro said President Marcos wants the impeachment effort against Duterte to be treated like the probe into the flood control mess. She said she sought the President's reaction on the matter last week. That means, who should be accountable should be made to account. Sabi po ni Yusek Claire Castro. Kung sino ang may kasalanan, dapat siyang managot. Kung si Sara ang may kasalanan, dapat managot si Sara Duterte. As simple as that. Ganun lang yon. Malinaw na malinaw po ang sinasabi ng ating presidente dyan. Naku po, mukhang may matatanggal sa pwesto. Hindi, gagantihan natin yan. Sampahan din natin ang impeachment case yan. Okay, good luck.
As if you have the numbers. Diyan sa House of Representatives, di ba? Gawin ni Sara dyan, hire siya ng 32 lawyers, so sige, gawin niya ng 50 lawyers dyan. Total, maraming pera eh. May natira pa yan eh, nung kampanya ng 2022. Pag-aralan nila yan, kung paano nila i-address yung mga reklamo dyan sa mga anomalyang kinasangkutan ni Sara Duterte. And good thing, ito, iniintay talaga natin ito, na yung presidente, yung kanyang magiging opinion, bagamat opinion lang po yan, ipapabor siya dito sa impeachment ni Sara Duterte. Oy, anong say niyo dyan, ka-coffee? Anong take nyo dyan? Anong masasabi nyo dyan? Ilagay dyan sa ating comment section. Oy, nga pala, gusto ko lang pasalamatan ang Imprenta Republica. Ayan, kaibigan ko ito no? Imprenta Republica, kay Renny at kay paring Ando. Nakikita nyo yung nasa likod ko? Yung signage na yan, napakaganda, di ba? Fiberglass po yan. Ay, nakalimutan ko lang yung tawag dyan, pero fiberglass po yan. Napakaganda. Ayan, mas nagkakaroon ng branding, nagkakaroon ng identity yung ating stage, yung ating studio, no? Maraming salamat po sa Imprenta Republica. Gusto nyo rin po magkaroon ng ganyang signage, napakamura lang yan, no? Siyempre, libre sa atin yan kasi kaibigan natin, ex-deal niyan no? Tinutulungan din natin itong kaibigan natin kasi startup ito, no? At malaki po yung kanilang mga nagagawa para sa ating mga kababayan. Nagbibigay ng trabaho din sa ating mga kababayan, lalo na po yung mga small business. Kailangan natin suportahan yan yung micros and small businesses. Dahil sila po yung nagpapalago sa ekonomiya natin. So, maraming salamat sa Imprenta Republica. Yan, nakikita nyo sa likuran ko. Ang ganda, di ba? Umiilaw po yan, namamatay, umiilaw, namamatay, umiilaw. Nasa sa inyo po yan. Lagyan nyo na switch or whatsoever. Kung kayo ay nagva-vlog, gusto nyo may kaunting background, pwede yan. Kung kayo may tindahan, gusto nyo maliwanag, mas makaka-attract ng customers, maganda po yan. Gawa po yan ng Imprenta Republica. Ang opisina po sila nandito sa Marikina, pero nagdi-deliver po sila kahit saan pong parte ng Pilipinas. If interested kayo, i-message nyo po ang Imprenta Republica. Mabilis lang pong hanapin yan. Ilagay ko rin dyan sa description box, no? Imprenta Republica. Ayan, pwede nyo rin ako i-message at i-relay ko sa inyo, ka-coffee. I-relay ko sa kanila, no, sa Imprenta Republica, yung inyong concerns. And of course, thank you rin sa Coffee Min. May bago tayong kape, ha? Maganda kasi diabetic tayo, acidic tayo. Yung kape na iniinom natin, Coffee Min. Dami natin sponsor, ha? Anyway, maraming salamat po sa mga tumutok sa atin. Yung mga nasa Facebook, baka di po kayo naka-like and naka-follow. Nasa YouTube, subscribe na po kayo. At nasa TikTok, subscribe na rin po kayo. I'll see you in my next video. Bye-bye.